Beloved, mahal na mga aral, to our beloved Orden Preacher, Kuya Andy Binyas, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. God bless you, ating beloved Preacher Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po dumalangin, mga mahal. Praise the Lord. Opo, nagilang Diyos, maraming salamat sa dakilang himabiyaya, kalmo sa amin sa araw na to, na kami dinipon mo naman dito upang alalahanin ang iyong katawan nga na durog sa Oscar Maria. Sa magitan niyang banal nga dugo, magkaroon kami ng kapatawaran sa aming kasalanan. Thank you so much, Lord, for the love, for the mercy, for the compassion that you also with my life, Lord. That you bless every part of my service from joyful solemn until now, we feel the holy presence through the song of the choir, the different choir, Lord, from children, adults, single and youth, finest, the move of the Holy Spirit. Thank you so much. Give me our tithes and offering, Lord. Thank you so much, my God, to the first leading prayer of our dearly beloved pastor, Bachelor Almeida, time prophet of loving God, and all blessed Almeida family. Anoint me, Lord, I cannot do anything without you, my God. Speak to the children. Use only as instrument for the gospel's sake. And I bind Satan, cast out hindrances right now, my God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. So, the highest praise, glory and thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, to the Almeida and time prophet of our loving God, and I always remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand pastor, Almeida and all beloved children, and the whole blessed Almeida family, and I greet my beloved wife, my children, my co-workers, my co-professors, to all of you, sa lahat ng mga kapatiran na nakaroon sa iba-ibang dako na mumula pa sa Babangao Station natin, nagsama-sama tayong Holy Supper. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa matamis na presensya. Pinatunayan ng Diyos na kasama natin siya, bagamat napakainit talaga ng ating panahon. Ito nga, grabe kainit. Pero mas mainit sa impyerno. Amen. Malamig sa langit. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya mahal, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po komedya, hindi po biro ang paglingkod sa Diyos. Nasumpungan na po natin ang buong katotohanan. Amen? With signs and wonders and miracles. Beyond the shadow of a doubt that our God is really God that we serve. We heard the testimonies of our beloved brethren to prove that our God is really good. Is a God of full of blessings and mercy po. Pinagpala tayong lahat. Kaya may testimony. Amen? Amen. Eh kung walang testimony, hindi natin mapatunayan nga totoo ang Diyos. Unlike sa ibang mga reliyon, magaling mga magsalita yung mga pastor. Magaling mag-preach. Galing sa mga Bible school, nag-graduate sa mga Bible school, may mga diploma. Talagang magaling magsalita. Enticing words. Pero walang kapangyarihan. Sa atin iba. Sa atin po, ang pinapatunay natin dito yung patutuo na ang Diyos ay makapangyarihan. Dahil binago ang buhay natin, pinagaling ating karamdaman, pinuteksyonan tayo at pinagpapala tayo ng Diyos. Grabe, even. Kompleto ang blessing ng Diyos. Triple blessing. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlo po ang panalangin. Blessing, material, financial, physical, at spiritual. Kaya nangyari po sa ating buhay. Sino pong pinagpapala? Sumigaw ng praise the Lord. Sino pong pinagaling? Tayo ay pinagpapala at pinagkomplito po. Triple blessing po ang ating tanggap sa Diyos. Kaya ngayon itong aking preaching, isa po ay minsan sa kakatagalan nating paglingkod sa Diyos. Sa Cagayan de Oro, last year, nag-celebrate tayo ng 32nd years anniversary. Tama ba? Ngayon, onward, dating ng December, 33 years na po. Dito pa rin tayo. Kung minsan, kailangan, we have to search always
our life, our faith in serving the Lord. Kaya bininyo ang paglingkod sa Diyos, although we sacrifice, we go to church, sumasamba tayo, nagbibigay, kuminsan, there's somewhat against ang Panginoon sa bawat Kristiyano. Mantayin natin ito. Kasi ang paglingkod sa Diyos ay kailangan maging perfecto. Ngayon, we are under process of perfection. Wala nang perfecto. Kaya sa palagi tayong tagpagdalo, pagsamba, pagkinig ng mga mensahe, yung salita ng Diyos pagtuturo sa atin, magtuwid sa atin, to guide us, to teach us, to comfort us, upang ito po'y makuha natin yung tamang paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po biro Ang pagbalik kasi ng Diyos, kailangan, ano ba yung balikan ng Diyos sa Kristiyano? Ano ba yung balikan? Pakibasa nga. Ephesians 5:27. Pakibasa. Before we go on to our topic. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Episo, Kabanata 5, ang talata ay 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Everybody Amen. say, praise the Lord. Tabo, when we speak of iglesia, church yan. Ang church ay ito, grupo ng mga Kristiyano na dating mga sanlibutan, makasalanan, tinawag tayo ng Panginoon, tinanggap natin Diyos, so nagpabautismo tayo, sa tubig sa pananaborn again tayo, yun, then start, na pinatawad yung kasalanan natin of the water baptism at Holy Spirit na daman natin. Ito po, kaya itong iglesia, time will come, pag-rapture, ipresenta sa Diyos. Kaya ang tawag ng rapture, rapio in Latin word, in English, caught up. Sa Bisaya, saggawon. Dagiton. Ito, that He might present it to Himself a glorious church, glorious, holy, the same. Not having spot or wrinkles or any such things, but that it should be holy and without blemish. Ang ipresenta sa langit, yung glorious church, banal na iglesia. Amen? Banal. Walang kulubot. Without any spot. Wrinkles, yung mga dumi-dumi. Alam mo yung wrinkle yung mukha natin, pag maraming ganun, kunot-kunot, ang tawag wrinkles. Walang kulubot. Any such thing, walang kapintasan. But that it should be holy. Na kailangan ay magiging banal. Amen. Magiging banal at walang dungis. Without blemish. So yun ang dalhin sa langit, mga minamahal. Kaya kuminsan sa ating paglingkod sa Diyos, sa katagal nating paglingkod sa Panginoon, kuminsan hindi natin nabantayan ating sarili. Imbis ba going forward po tayo, going backward na tayo. Nakikinig ba kayo? Amen? Ano ibig sabihin ng moving forward, going forward? Dapat, sabi ni Pablo, dasdasin natin. Kumaga, takbuhin, dasdasin natin, ipatuloy natin, talagang sikapin natin na takbuhin yung ating takbuhin. Sabi ni Pablo. Now one thing, sabi niya, isang bagay lang hindi ko makalimutan, na since I met the Lord, tinalikuran ko ang lahat na aking ginagawang kasalanan. Totally, giabandon ni Pablo. At siya po ay moving forward. Siya po ay nagpatuloy, naglingkod sa unahan, takbuhin, na gusto niya maabot yung finishing line. Amen ba? Amen. Yung finishing line natin ay hindi po yung finishing line sa lupa na pag makarating ka sa finishing line, you are the winner. Winner ka, sabitan ka ng corona, bigyan ka ng trophy, bigyan ka ng ribbon, ay i-pronounce ka as winner. Sa atin, hindi po trophy ang ibigay sa atin. Ang ibigay sa atin, koronahan tayo ng Diyos ng putong ng buhay sa langit, plus buhay na walang hanggan.
Walang hanggang buhay, eternal life, wala nang kamatayan, hanggang buhay, walang hanggang buhay sa piling ng ating Panginoon. Hindi po basta-basta maangkin ng sinong tao yan. Nga magkaroon ka sa lupa, walang pangako na buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay sa langit lang pinangako ng ating malapin. Kung tayo makasurvive sa lupa sa ating paglilingkod, magawa natin yung pamantayan ng Diyos, standard ng Diyos. Totally, we abandon, talikuran natin ang kasalanan. At it should be holy. Na tayo magiging banal at walang kapintasan. Walang kapintasan sa lupa. With a spot and wrinkles. Walang kulabot, walang kapintasan. Ibig sabihin, ipresenta niya yung malinis na iglesia. Perfect church. Holy church. Righteous church. Glorious church. Yan po ipresenta ng Diyos sa langit. Amen? Sa ating Kristiyano, kumpiyansa tayo eh. I-recall ko lang sa inyo, we have to recall, to recap, repress sa ating mind. Kahit sa amin din. Nung wala pa tayo sa Panginoon, ano bang kalagayan natin? Ikaw, Padre Anthony, nung wala ka pa sa Panginoon, ano ba yung kalagayan mo? Depressed. Depresya. Dahil sa kaguluhan sa buhay, bisyo, kahirapan, dahil because of failure. Kaya gusto niya makatapos ng eskwela, hindi siya nakatapos dahil sa kahirapan ng buhay nila. So maraming depression dahil sa kahirapan, hardship of life, depression, din yung environment sa pamilya natin. Yung papa natin, lasinggiro. Mama natin, lasinggira. Amen. Mga kapatid natin, mga magnanakaw. So, apektado ang ating atmosphere. Isa yan na makapadepress sa atin. Di ba ang taong depressed, problematic, hindi malaman kung saan pupunta? Naghahanap siya ng solusyon. Amen. Naghanap siya ng answer. Saan ako pupunta? To pursue my study so that we can reach the goal of success. Mahango kami sa kahirapan. Lahat ng tao, in all means, ang tao gumagawa ng kapamaraanan sa lupa, naghahanap siya. Ang iba, pumunta sa bukid, maging NPA. Ang iba, mag-hold up. Ang iba, magnakaw, akyat bahay, lahat. Kung wala naman masolusyonan, magsyabo na lang, mag-drugs, iba naman, mag-suicide, magpakamatay. Sa Amerika, insured muna sila ng mga pilaka-milyon, then maglukso sa San Francisco Bridge. At least, mamatay man sila, may makuha ang pamilya na millions of dollars. That is depression. Ngayon, tinawag tayo ng Diyos, dati walang-wala tayo. Amen? Yun sabi ko ito, hirap na hirap sa buhay. Lahat na trabaho, pasukan, security guard, driver, lahat. Kasi para mabuhay. Boy, dishwasher, collector, construction boy, lahat ginawa to survive life. Halos karamihan sa atin dito, ganun ang buhay natin dati. Amen ba? Amen ba? Kaya ngunit, since we meet the Lord, nung nakilala na natin ang Panginoon, tuwang-tuwa tayo, nagkaroon ng answer ang ating isipan from hardship, problems, and trials. Nagkaroon tayo ng panampalataya, salamat, may Diyos nga buhay sa Diyos mo kusin. Nagpapagaling ng karamdaman, yung ating karamdaman pinagaling ng Diyos. Mayroon tayong pag-asa, magpatuloy maglingkod kahit sa kabila ng kahirapan upang makatapos ang ating mga anak sa pag-eskwela, magkatrabaho. Minsan, sa gusto natin maabot ang ating tugatog sa tagumpay. Kaya meron tayong panampalataya na kailan Diyos, grabe, naghirap tayo. Minsan, ating bahay, nilalakad na lang natin, ating bahay papuntang simbahan, naglilinya tayo para baka samba lang. Kaya alam natin, may panampalataya tayo, nga magpatuloy kahit sa kahirapan, pagdating ng panahon, pagpapalain tayo. Dahil ang pangako ng Diyos, pinangawakan natin. Mainit tayo.
Pagdating sa sambahan, grabe, puspos agad tayo. Kaya nga naman, malayong pinanggalakaran natin, pagod na pagod tayo. Ayaw natin mag-absent sa gawain. Dahil bakit? Gusto natin mapalugones. Kaya may pangako ang Diyos kapag palain tayo. Kaya't maghirap tayo. Natupad yan sa ating buhay. Ngayon, ang pangako ng Diyos hindi pwede magmamaliw. Pag sinabi niya, pagpalain ka, pagpapalain ka, dumating nga yung pagpapala sa atin. Hinango tayo sa kahirapan. Nakatapos tayo sa pag-aaral. Naging profesional na tayo. May mga trabaho na tayo. Sabihin, wala ka ng rason, dahilan, nga hindi ka makasamba ng 3 beses sa isang linggo. Dahil bakit? Makasakay ka na sa taxi. Makapamasahe ka na sa taxi. Hindi ka nalalakad. Magawa mo ng lahat ng bagay. Makapatayo ka ng bahay. Lahat magawa mo, kabili ka ng sasakyan. Dahil bakit? Natupad yung pangako mo. Dahil sa umpisa, nagtiis, naghirap kayo. Gitupad sa Diyos ang kanyang pangako. Ngayon, nung dito na tayo, pinagpala na tayo. Profesional na tayo. May mga trabaho na tayo. Tapos na tayo. Nakapagawa na tayo ng tahanan. May mga sakyan na tayo. Tanungin ta kayo, kamusta ngayon ang inyong relasyon sa Diyos? Kamusta ang inyong paglilingkod sa Panginoon? Katulad ba ng una nang naghirap ka? O ngayon, anong kakaiba? Reflection of the past. Noon, nang walang-wala kita, wala tabsin. Kahit wala ta pamasahe. Ngayon, ang sobra-sobrang pagpapala natin, minsan, maalaala na ng Diyos, Sunday na lang. Question yourself. Sabi ni Biblia, examine yourself whether you are in faith or not. Eksamina yung sarili kung ikaw ba'y lumalakad pa sa pananampalataya sa pagto o wala. O base, maging reprobate na tayo. Hindi natin mabantayan. We cannot discern what is good or bad in our life in serving the Lord. Kaya gawin nyo, i-recap. Para maibalik ang unang pag-ibig mo sa Diyos. Yung sinabi ko sa inyo, what are the signs of living my first love for God? Ano yung mga sign nga nawala na natalikuran na natin ang ating unang pag-ibig sa Diyos? Mas maganda pa pala na wala kang pera. Mas maganda pala wala kang trabaho. Mas maganda pala wala kang tinapos. Kaya magsumikap ang sumamba. Madali ka mapuspos ng Holy Spirit. Dahil grabing pag-ibig mo, unang pag-ibig sa Diyos. Ngayon ang tinubag na sa Diyos ang ating panangin, giplastar na tayo ng Diyos. Sana ang ating unang pag-ibig sa Diyos. Halos di na natin madama ang presensya. Kamusta ang ating paglilingkod sa Diyos? Kamustahin mo. Kamusta? You replace God in His throne, in your throne of your life. You replace the really God. Ang Diyos na totoo, na sa puso natin, parang pinalitan na natin ng mga Diyos-Diyosan. You replace ang totoong Diyos sa puso natin na nanahan ka nagbigay grasya biyaya sa atin, minsan parang pinalitan na natin ng mga Diyos-Diyos. When we speak of God, hindi lamang yung God na Diyos sa langit, duwaman ang Diyos sa Biblia, gamay, maliit na G at malaking G. Yung malaking G, God sa langit po yon. Supreme being. Yung maliit na G, yan ay God of this world. Diyos sa lupa, sa sanlibutan, yan po ang demonyo. Baka pinalitan na natin ang totoong Diyos na malaking G sa puso ng mga Diyos-Diyosan sa lupa. Ano yon? Inuuna mo pa yung enjoyment, yung pagkipag-companion sa labas to your friend. Sobrang pagkipag-uyon mo sa imong sanlibutan kaibigan, dinudiyos mo sila.
your party, your friends, your family, your business, your job, your work, your money, that is God's in your life. Kung minsan, mas niyayakap pa natin yung mga Diyos-Diyos na sanlibutan kaysa Diyos ka buhay, nga siyang umangat sa ating buhay. Nga siya nagbigay ng grasya pagpapala sa atin, nga noon walang-wala kita, zero. Kaya mga minamahal, you have to look out. Isipin natin. Kamusta ang ating paglilingkod? Maliban lamang sa mga iba dito nga mainit sila. O yung mga palamig-lamig yun, maramdaman mo yan. Pinalitan mo na yung totoong Diyos sa puso mo ng mga Diyos sa sanlibutan. Ang tanong ko, pagdating ng rapture, pagtunog sa tapusan at trumpita ng Diyos sa langit, when the last trump of God will sound with the voice of the archangel, makarinig ba tayo kung wala na yung totoong Diyos na nanaan sa puso natin? Pinalitan na natin ng maliit na Diyos ng Diyos. Ang pangutan, ang tanong ko, sigurado ba tayo na makarinig? Wala man nagsagot. Sigurado ba tayo na makarinig tayo ng panawagan ng Diyos? Kung pinalitan mo sa puso mo yung totoong Diyos, pinalitan mo ng maliit na Diyos, yung Diyos sa sanlibutan, nga mas busy ka pa sa mga sanlibutan, bagay sa sanlibutan ka sa Diyos? Saan na tayo, mga minamahal? Ito po yung preaching ko na to, pang paalaala lang. It's a wake-up call para magising na po tayo. Wake-up call, panggising na pagpanawagan. Eh minsan ito nabantayan. Sa sobra ng pagpapala ng tao, hindi maliiwasan yan, makalimutan ng relasyon sa Diyos. Minsan mga tuwiran pa tayo. Mabait naman ang Panginoon, kaya maunawaan naman Diyos yan, kahit sandi lang ako magsamba. Maunawaan ng Diyos yan. Ang Diyos kasi mapagmahal eh. Pag-ibig ang Diyos. Kaya maunawaan niya yan. Anong sabi ni Brother Joy Andoy? Si Brother Joy Andoy, kilala ko po yon. Sa Bayugan City pa kami na-assign from Surigao. Mga Andoy family doon yun. Sundalo yan. Kilala namin sila. Mainit siya. Kaya sabi niya kanina, hindi sila magasundo yung asawa. Yung beloved wife niya, walang panampalataya. Nag-retired si Barjoy Sundalo, walang binigay nga 5 sentimo sa church. Dahil lon-lon, bulawan. Puro obo sa lon. Sabi ni Barperi, membro daw siya ng ano yung sinabi kanina? Membro siya ng London. Ano? Barperi, ano ba yung sinabi mo? Membro ka ng ano? Ha? London? Ha? Ha? Purlon? Lagi, lon lagi, London. Puro lon. Lon dire, lon dito. Kaya, ngunit, sabi niya, itestify niya lang. To God be the glory. Nung pinangaral natin yung pagbibigay na sobra sa insakto, masakit yun. Marami nag-question dito eh. Between may kapulo, 10%, dugangan pa ng another 10%, may masubrahan pa. Wala tayong makain yan. Mayroon nag-question yan. Hindi na daw panglangit yung turo na yan. Hindi panglangit. Basa sa Biblia, sa Merperi. Binasa niya ta ng Biblia, yung nabasa niya ta, nasa Biblia eh. Yung Lucas 28, sobrang sa insakto yan. Exodus 36:5, sobrang sa insakto yan. Yung turo ng Panginoon sa mayaman, sobrang sa insakto eh. Binta mo lahat, ari-arian, bigay sa mahirap, sumunod sa akin, bigyan kita ng kayamanan sa langit. Pag sumunod ka, matupad yun. Hindi sumunod yung mayaman ng bata, kaya sabi niya, mahirap talaga mayaman makapunta sa langit, sabi ng Panginoon. Yun. Dito, nagpapayaman ang Diyos. Nung sinunod ni Barpere,
Anong sabi, testify niya? Mahirap. Sinunod niya. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Wala siyang sapat na trabaho. Trabaho niya, halos part-time lang. Ahinte ng sasakyan. Hindi naman palagi maraming tao kumukuha sa iyo ng dump truck diyan o masasakyan. Wala man. Pero sabi sa anak niya, twin, sundin niyo lang ang kalooban ng Diyos. Magpagamit kayo ng sincero sa gawain sa iyo pagsupak-supak yan. Isa yan. Because to obey is a blessing. Ang pagsunod ay pagpapala. Ang hindi pagsunod ay sumpa. Sumunod yung mga bata niya. Patuloy sila. Naglingkod. Nag-eskwela mga anak nila. Puro scholar. Walang gastos. Grabe yung Panginoon. Totoo yung pagbibigay. Sabi niya, totoo yung pagbibigay. So basta eksakto, binalita ng Diyos. Anak niya, pinaaral, nakatapos ng college. Ngayon, mga professional na. One time lang, take one lang yung exam sa brokerage. Anak niya isa, one time, take one lang, pasado sa professional. Ngayon, may mga trabaho na. So, totoo ang pagbibigay. Pinatotoo niya. Hindi sinungaling ang Diyos, totoo. Pag sumunod ka, sabi sa Biblia, a blessing if you obey the commandments of God, the statutes, and the will of God. A blessing. But if you disobey the commandments of God and all His statutes, curse is a curse. Sumpa. Kaya nga naman, mutipas ka. Mupunta ka sa laing mga Diyos. Yun sabi, mga laing Diyos, mutipas ka sa laing ng Diyos. Ano yun? Yung mga Diyos sa sanlibutan. Hindi ka sumunod sa totoong Diyos, inalis mo, pinalitan mo yung totoong sa puso mo, hindi ka sumunod. Kaya pinalitan mo yung mga piki, maliliit, ng mga Diyos. Kaya, ang pagpapala, alisin sa iyo ng Diyos. Dahil bakit? Inalis mo sa tamang lugar ang totoong Diyos sa puso mo. Pinalitan mo ng mga Diyos sa sanlibutan. Your friend, your family, your business, your job, everything, sanlibutan, kakalingawan. Iyon ang mga Diyos of this world. Naintindihan nyo ba? Kaya hindi masama magtrabaho because you need to earn. Hindi masama maging negosyo because you need to earn a living. Hindi masama makatapos eskwela because kailangan mong maging professional ka. So that pag-apply ko magkatrabaho ka to help to support your family. Ang sa ibig ko sabihin, dahil Kristiyano tayo, kaya tinawag ang Kristiyano, Christian. Ano ba ibig sabihin ng Christian? Ang word Christian came from the word Christ. Pag tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, na nasa puso si Kristo, ang tawag sa iyo, Christian. Amen? Kristiyano. Kung Kristiyano ka, hindi ka nagpapasting, hindi ka nagbibigay, puro ka lang kain, ang tawag sa imo, Christian. Amen. Amen. Kaya dalawa may Christian, si Kristo na naan sa puso. Mayroon namang Christian, yung mga Kristiyanong hindi nagpapasting. Kasabihin, si Kuya hindi nagpapasting, nakinang dyan eh. Alam naman sabihin ko sa inyo, magkapatiran, bukas magpasting na ako. Kung sabihin ko siya magpasting ako bukas, sabihin, kukontrahin tayo sa Biblia. Eh, kailangan magpasting ka, wag mo dapat sabihin sa ibang tao. Sikreto lang, pumasok ka sa kwarto, manalangin ka sa Diyos. Maghilamos ka pa nga ng buka mo eh. Paglabas mo sa kwarto, maghilamos ka daw, maligo ka. Wag mo ipakita doon sa labas ka, parang nagasimangot ka, parang gutom na gutom ka. Eh, parang nagplastikan. Ayaw ng hypocrite po yun. Kahit nagpapasting ka, huwag mo makita na maluya ka, mahinga ka, maligaya ka pa rin. Dahil ang Diyos na naman nakaalam, nagpasting ka eh. Hindi man yung mga tao pinapakitaan mo, nagpapasting ka. Tapos ang kain mo pala, 1 meal pa lang. So maging plastikan tayo. Amen? Sa ating mga ginagawa, how we obey, kung paano natin ginusunod ang kalooban ng Diyos, diyan tayo pagpapalain. At walang tao makakita. Basahin mo nga, Barntoni. Deuteronomy chapter 11, verse 27 and 28. Basahin natin. Praise the Lord. Sa aklat ng Deuteronomeo, Kabanata 11, ang talata ay 27 hanggang 28. Ang pagpapala,
kung inyong didinggin ang utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Amen. 28. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo Lilihis sa daan. sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Pag hindi ka sumunod, sumpain ka. Lilihis ka pa, pupunta ka pa sa ibang Diyos, hindi mo nakilala. Ano yun? Yun ang sinabi ko kanina. Mas mahal mo pa, ginugugulan mo pa ng panahon ang iyong barkada, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga pamilyang sanlibutan, ang iyong mga transaksyon, sa oras ng panambahan, yun ang mga Diyos na wala mo mailhan, makilala. Hindi mo alam, binibira ka ng kaaway. Kaya gusto ng demonyo, papalitan niya sa puso mo yung totoong Diyos. Siya ang papalit. Para ano? Hindi mo masunod ang totoong kalooban, kautusan ng Diyos. So ang dating sa Kristiyano, sumpa. Hindi pagpapala. Amen ba? Kaya ngayon, paano natin maibalik? So sabi ng Biblia, regain your first love to the Lord. Regain or restore. Regain, ibalik natin. Restore, regain the same meaning. Repress, ibalik natin. Alalahan kasi, sabi ng Biblia, the sign of leaving a first love for God. Leaving, pinabayaan mo. Pinabayaan mo na ang unang pag-ibig mo sa Diyos. Ngayon, anong sinasabi ng Biblia with regards of first love? Revelation chapter 2, verse 4 up to 5. Basahin natin. Nakikinig ba kayo? Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 2, ang talata ay 4 hanggang 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Everybody say, praise the Lord. Mayroon laban ang Diyos sa atin. Sabi dito, I have somewhat against thee. Mayroon akong laban sa iyo. Against thee, batok, kung sa Bisaya pa. Because thou hast left the first love. Dahil imong pinalikuran, binayaan mong unang pag-ibig niya. Ano sabi ng Diyos? Remember therefore from hence thou art fallen. And repent. Alalahanin mo kung saan ka nabagsak ng lamig, ng hina, na pawalay, na palayo sa Diyos. Remember therefore from hence thou art fallen, and repent. Magsisi ka, hinusulan mo. And do the first work. At ibalik mo, gawin mo ulit ang una mong ginagawa sa Diyos since you met Him that hour, that day. Or else, I will come unto thee quickly. Kung hindi, paroon ako sa iyo ng madalian. Babalik ang Diyos ng madali sa iyo. Hindi natin malaman ano mangyari sa buhay. May parusa. Or, I will remove thy candlestick out of his place. Ang candlestick, yun pong nagatag buhay sa atin. Alisin daw ng Diyos. Maliban lang kung ikaw magsisisi. Except thou repent. Mga minamahal, akala natin kumpiyansa tayo, sumasamba naman tayo, nagbibigay tayo. We're already working in the Lord. Pero mayroon laban ang Diyos sa atin. Isa lang. Tinalikuran natin. Pinabayaan natin ang ating unang first love sa Diyos. Alalahanin niyo yung first love yun dati. Alalahanin niyo yung first love mo sa Diyos. Di ba pag may nagka-first love ka sa Panginoon, after you baptize, grabe, hindi mo maintindihan.
Kahit sa jeep, tumutulong luha mo. Sumasakay ka sa jeep, malaala mong kabutihan Diyos, tumutulong luha mo. Hindi ka nahiya sa harapan ng tao na pupusmos, umiyak ka. Grabe. Hindi ka nahiya, mangaral Ebanghelyo, nagsishare ka sa mga tao, hindi ka nahiya. Kahit sabihin ng tao, sila ulo yan, hindi ka nahiya. Yun ang first love mo. Maaga-maaga, sa simbahan ka na, wala kang pakialam. Hindi walang nag-utos sa iyo, maglinis ka sa CR, naglilinis ka na. Kaya grabe yung first love mo. Wala makapigil sa iyo, hindi basta-basta. Grabe ka mapupuspos, hindi basta sumisigaw ka, wala kang pakialam. Yan ang first love mo. Kahit walang pera matira sa iyo, ibigay mo lahat. Yan ang first love mo. Nabuburing siyang bahay, bahala naman restore mo mga kapitbahay, sisigaw ka. Yan ang first love mo. Wala kang absent, kahit galing ka sa trabaho, pagod na pagod ka, hallelujah, nag-overnight ka pa, sumasamba ka pa, wala kang pakialam, hallelujah, nag-overnight ka, wala kang tulog, matrabaho ka pa, nag-eskwela ka pa, yan ang first love mo. Ngayon, saan na yan? Yan ang sabi ng Diyos, there's somewhat against you. Mayroon laban ang Diyos sa atin. Bakit? Kinalimutan na natin, talikdan natin unang pag-ibig natin sa Diyos. Sana! Di ba I have somewhat against thee because thou hast left the first love. Doon pag sumamba ka, dito ka sa transit palagi. Nakikinig, wala kang pakialam sa iyong katabi. Ngayon, saan ka na? Sa likod, sa kilid, wala ka nang pakialam. Nagtitestimony, kayong dalawa dyan, nagtestimonin. Nagpipreach kayo dyan, nagpipreach din. Nagbabible study, kayo dyan sa likod, nagbabible study kayo. Kung makantang kwan, puspusan kayo rin, puspusan kayo sa chismisan. O, sana yung mga taklubo nyo, mga bulawan. Amen. Esther Inday, patulog-tulog sa harapan. Nanawag sa akin, Bilabinupi, tulungan mo ako. Nga naman, asa man ka? Sa, Mulabi. Oh, nagagangyan ka, nakabot ka Mulabi. Anong ginawa mo dyan? Mulagi. Kinibang sa simbahan. Mga adult school pa. Puro taklubo. Bulawan. Nag-abot ka Mulabi, Bilabinupi kay may nagsabi sa akin, daghan daw dito, taklubo. Amen. Ngayon, sabi ko, sana yung taklubo mo, nga may tanawag sa akin, hindi na pamasahe, pawis ka yan. Ako prangka ako magsalita. Huh? Sana yung first love mo, yung first love mo nga magsamba ka sa Diyos, manampalatayang pakainin ka, pagpalain ka, sana puntang imong first love, taklubo. Yan ang sabi ko, pumunta ang iyong first love sa Diyos sa sanlibutan. Transaction of this world to earn money. Nakalimutan mo ang Diyos sa puso mo, buhi nga Diyos kapangyarihan, pakainin ka, suplayan ka. Yun ang ibig ko sabihin. Pinalitan mo yung totoong Diyos na kaya ka pakainin, pagpalain dahil sa mga Diyos sanlibutan. Transaction para makapira ka. Ngayon, nakapira ka ba? Very good. Oh, saan ka humingi ng pamasahe para makauwi ka sa Gayan? Oh, frankly speaking, kay Padre Andy pa, ako tuloy ang pinadato ng Diyos. Ako tuloy ang pinayaman ng Diyos. Oh, pinagpala tayo na para makatulong tayo sa mga kapatid dapat tulungan. Eh kung sabihin nila si Brandy walay pag-ibig, huwag kang magsamba sa NHC kaya walang pag-ibig si Brandy. Ito ka lang sa amin kay puro pag-ibig. Eh kung wala akong pag-ibig, hindi ko tulungan yan. Sir Inday, wala akong pakialam ko na ganito ka sa Mulabi magtaklubo. Wala mang kawang paalam sa akin, wala ka respeto. Adult square ka. Eh kung wala akong pag-ibig, sabi ko, bahala ka dyan! Maghanap ka ng sardinas dyan, maghanap ka ng taklubong masakyan mo papuntang Cagayan. Oh? Amen? Pero sabi ko, pupunta ka sa sambahin. Pinapunta ko pa sa simbahan sa Pagadian. O, para doon ka matulog, doon ka maligo, libre. Doon ka bibigyan ng prinsyo natin na pamasahe, nung nakarating. Yan ang walang pag-ibig.
Wala akong pag-ibig. Pero nakita niyo si Inday, galing Mulabi, nakarating sa Cagayan. Yan pong isampul ko sa inyo. Si Brother Joy, matagal yan. Halos almost 3 dekada na wala sa Diyos. Alam yung dekada? 3 dekada, almost 30 years. Brother Joy. Sabi niya, nagpupuri naman siya. Nagpupuri siya. Nagpapasting siya, lumuluhod siya. Pero sabi niya, sa ilang taon, hinahanap-hanap niya yung fellowship, yung pagsamba. Aktual nga pagsamba sa Diyos. Nga dito, madama mong presensya, maka-express ka ng pasalamat sa Diyos, makaawit ka, makasinggit ka, makasigaw ka, maabot mong presensya ng Diyos. Yun ang kailangan ng Kristiyano. Huwag mo palitan yung totoong Diyos na dapat mong sambahin, purihin, pasalamatan. Kaysa mga Diyos-Diyos lamang sa sanlibutan, sa pag-iisip mo lamang, okay, sinusunod mong kalooban Diyos, pero may kulang. Dahil dito lang sa sambahan, ma-worship mo at masimba mo, pasalamatan mo, yung totoong Diyos buhay. Dahil dito sa kanyang sanktuaryo, kumikilos ang ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo naman kinapagkilos ng Diyos. Kaya pag magsama-sama ang Iglesia Church, mga tao, sambahin, purihin, pasalamatan niya, bumababa ang kanyang presensya. Because the Lord inhabit the presence of His people. Anong ibig sabihin ng inhabit? Kung sa Bisaya pa, ang Diyos nagapuyo sa tiliwala, sa mapagdaig siyang katawan. Iyang katawan, isa ka lang doon, hindi magpuyo sa gitna yun, isa ka lang. Katawan people, grupo ng mga tao. And the Lord inhabit the presence of His people. Kailangan lahat, buong kongregasyon, magpupuri sa Kanya. Pag nagpuri lahat, buo ang iglesia, katawan ng Diyos, people of God, yun, bababa ang Kanyang presensya. Kung sabi sa ang Diyos magpuyo sa kalagitnaan ng Kanyang katawhan nga nagpupuri sa Kanya. Salamat siya. Within pila pa lang kasi mana nagbalik, nagprin siya magpatuto. May lumapit, pinatutuo siya. Grabe. Tuwang-tuwa sa sasiyang kagalakan. Pero Michelle, testify niya, tama ang Biblia. Mateo 6:33. Unahin mo pagpangita ang katwiran at ang kaharian ng Diyos. At lahat na pagpapala, idaragdag ng Diyos sa iyo. Kaya na nag-istorya kami ni Brother Lim. At testimony ko lang to. It's a part of our teaching. Sabi ko, saan man si Brother Rapi? Yan, darating pa lang. Kung bakit hindi nagpasting? Busy sa trabaho, negosyo. Sabi ko, pag choir member ka, ang iyong responsibilidad at duty. Pag every Holy Supper, kailangan mag-overnight ka para makakanta ka, patakaran yon. At kailangan mag-fasting ka. Patakaran para ma-refresh, ma-revive ka. Hindi ka nag-overnight, hindi siya nag-overnight dahil ng negosyo para makapira. So hindi nag-overnight, nagkamali ka na sa Diyos. Dahil para maka-earn ng kwarta, hindi pa nag-fasting, nakalabang ka na sa patakaran sa choir. Hindi siya nagkakanta, namimiss mo yung blessing. Nasabi sa binasa na kanina, ang sumusunod na gatuman ay pagpalain. So wala man ka nagtuman, wala ka nag-obey, so wala yung pagpapala. Mateo 6:33, wala mo giuna, gipangita ang katwiran at karen Diyos, wala siyang idadagdag siyang papapala. So nag-trust ka sa iyong sariling pagsumikap, yung Diyos yun. Dinudiyos mo yung sarili mong pagsisikap sa libutan. Pinalitan mo yung totoong Diyos sa puso mo, nga pagsundin mong kalooban niya, may pangako siya, to obey is a blessing. Unahin mo ang karyan, pagkatuwiran niya, hanapin ang lahat ng bagay, idaragdag ng Diyos sa iyo. So wala ka ng panampalataya. Pinalitan mo ang totoong Diyos na may pangako sa iyo sa puso. Pinalitan mo ng mga Diyos sa sanlibutan. You trust in yourself. Dinudiyos mo yung sarili mo at ang sanlibutan yung pera. Namimiss mo ang kalooban ng Diyos. Kaya, mami na mahal, tayong Kristiyano,
ang binabasihan natin dito, yung Biblia. Bible-based tayo. Basihan nyo palagi sa iyong transaksyon, sinong negosyo, trabaho, ang Biblia. Kailangan, sa bawat trabaho mo, negosyo mo, kapartner mo ang Diyos. In the name of Jesus. Sundin mo ang kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang statutes. Sundin mo ang lahat ng kasuguan. Basihan mo. Hindi ayaw pagsandig sa sarili mong pag-unawa. Ayaw pagsandig sa sarili mong pang-tumikap. Sa iyo yung sabi ng tao sanlibutan, mga taga sanlibutan lang yan. Sikap tao at tulungan ka ng Diyos. Mali yun. Sa Biblia iba. Unahin mo pagpangita ang katwiran kari ng Diyos. At ang lahat ng bagay. Ano lahat ng all things? Lahat na isipin mo pangailangan mo sa bahay. Bigas, ulam, pambayad sa kuryente, ilaw, sibuyas, kamatis, bombay, bitsin. Sabi niya, lahat ng bagay. Pawang idaragdag ng Diyos sa iyo. Bakit ang salita idaragdag? Added. Dahil bakit? Mayroon ka na. Mayroon na kita sa atin. Kaya pag unahin mo ang Diyos, lalo kang pagpala. Dagdagan Diyos ang mga pagpapala. Hindi ka pa magkasala. Nasunod mo. Because to obey is a blessing. To disobey the commandments of God and statutes, sumpa. Mami na mahal, yan ang dahilan kung bakit nawawala yung ating unang first love sa Diyos. Kaya mayroon laban ang Diyos para sa atin. Wala nang first love natin. Ang first love natin napunta sa ating trabaho. Ang ating first love sa Diyos napunta sa atong negosyo. Ang ating first love sa Diyos napunta sa iyong kaldero. Lahat napunta sa iyong transaksyon. Napunta sa iyong barkada. Napunta sa iyong classmates. Napunta lahat sa libutan. Yan ang mga Diyos-Diyos na umagaw sa trono ng Diyos sa puso. Nakalimutan mo ang pangako ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, I have somewhat against thee because you live your first love. May batok yapon ang Diyos sa atin. Kaya matingala ka, bakit wala ko bitin ang pagpapala ko? Bakit? Isa lang yung ating kasalanan. We leave our first love to the Lord. Natalikuran na natin, nabayaan natin ang unang pag-ibig sa Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Remember, therefore, from hence thou art fallen. Alalahanin mo, hinumdumi kung saan ka nabagsak. Saan ka nagkamali, saan ka nang lamig, saan ka nabihag ng Diyos sa libutan. At hinulsulan mo, pagsisihan mo. Ando the first work at ibalik mo ang una mong ginagawa sa Diyos. Kaya kung hindi, sabi niya, babalik ako ng madalian. Darating ang salot. And I will remove thy candlestick out of his place. Alisan niyo yung kandiliryo sa ating lugar. May nagbigay ng kaligtasan sa atin. May pangako pa rin sa dulo. Except, maliban lamang kung ikaw ay magsisi, hindi niya tanggalin ang kandiliryo ng buhay. Kaya maminamahal, ito anong gawin natin? Basahin yung the book of Ephesians sa Revelation chapter 2. Nakita ng Diyos ang ilang pagsumikap, ang ilang pagsamba, ilang pagtrabaho, lahat, pagtulong sa mga hirap. Pero nagulat sila pag sabi, mayroon isang bagay ako laban sa inyo. Ano yun? Kasi trabaho sila. Nakalimutan na nila ang ilang unang first love sa Panginoon. Huwag niyo kalimutan, talikdan ang unang pag-ibig niyo sa Diyos, paminamahal. Huwag kang matulog na walang puri. Huwag kang umalis na walang puri. Huwag kang magliban sa gawain. Sabi naman ng pastor, kahit late ka, dumalo ka sa gawain. It is better late than never. Basta nakita ng Diyos, yung puso mo, eager, unable, unwilling, nga gusto mo masunod, sambahin ang ating Panginoon. Ang tinitingnan ng Diyos ito yung
your sincerity, how you obey the commandments of God. Yun ang tinatanaw ng Diyos. Upang hindi mawala sa ating puso ang una tayong pag-ibig sa Diyos. Diba, naramdaman nyo yan? Pag wala na unang pag-ibig, sumasamba ka dito, napakalayo ng isipan mo. At mga testimony, halos hindi mo marinig. Napakaganda ng mga testimony, hindi mo marinig. Di ang iyong puso, malayo na sa Diyos. Wala kang pakialam. Pero dito ka sa sambahan. Pero ang isipan mo napakalayo. Iyon. Wala na ang una mong pag-ibig sa Diyos. Hindi ka na makataas ng kamay. Hindi ka na makapalakpak. Hindi ka na makaimin. Wala kang pakialam. Holy Supper ngayon, hindi ka tumatanggap ng bread and wine. Kasi sa isip mo, hindi ako karapat-dapat. Ay natural naman. Wala namang karapat-dapat. Di alam mo yung ginawa mo kasalanan. Kaya nga sabi ng Bria, remember, alalahanin mo saan ka nabagsak. Saan ka na umpisa ng lamig, napalayo ka sa Diyos. Napalayo ka sa presensya, wala ka na kasunod sa kalooban ng Diyos. Then, pagsisihan mo ngayon. Magsisi ka ngayon. Magsisi ka ngayon. Kumbaba ka, Lord, napakalayo ko na sa iyo. Nakalabag ako sa kalooban mo. Lord, salamat sa chance sa bigay mo sa akin. Patawarin mo ako, Lord. Then, ibalik mo yung una mong dating ginagawa. Upang hindi tanggalin ng Diyos ang iyang kandiliryo ng buhay sa iyo. Babalik ang Diyos, maiwan ka. Sabi niya, or else I will do quickly. I will come quickly. Pagbabalik ang Diyos, maiwan ka. Hindi handa yung puso mo. Hindi ka pa nakapagsisi. Maliban na doon magsisi ka, iligtas ka ng ating Panginoon. Sa oras na to, maminamahal, sa simpleng salita ng Diyos dawa, kausapin niyo yung isipan, yung sarili. Remember, alalahanin mo saan ka ng magdadapa na bagsak nagkasala na hagbo. Hinulsuli, pagsisihan mo sa Diyos. Pakumbaba ka. Tulungan mo. Ibalik mo una mong pag-ibig sa Diyos, una mong ginagawa. Ako. Singgit, hallelujah. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ba'y hubanghan mo? At pag-alalay ko sa naghihirap pag-ibig mo. Bigayin mong puso mo, magsisi ka. Nasabi mo, pag-ikot, pagtatupad sa ngalan mo. Nagmumula sa pag-ako mo. Ako'y aawit at sasambay hanggang sa pagbalik mo. Tulungan mo ako. Ibalik mo ng pag-ibig
Patawarin mo kami, Lord. Pasayluwa kami, Lord. Ibalikunan mo gugma kanimo. Tabagi kami, maluoy ka. Nagtiwala sa sarili. Tulungan mo ako. Muling ibalik ko ng pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo, Lord. Huwag ilalayo sa akin ang pag-ibig mo, Lord. Ako'y pag-hawakan mo. Hawakan mo kami, Lord. Jesus. Sing it, hallelujah. Remember, thou hast fallen, and repent. Or else I will come quickly, and I will remove the candlestick out of place, except you repent. Mayroon laban ang Diyos sa atin. Dahil kinalimutan natin, kinalikuran na natin, pinabayaan na natin ating unang pag-ibig sa Diyos. Ang ating unang mga ginagawa, kumpiyansa na tayo. Ang kaligtasan hindi na kumpiyansahan. Ito'y pinangawakan, pinagtrabaho, sinseridad. Hindi basta yung langit na pangako ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Huwag magkumpiyansa. Dahil nakikita ng Diyos datang ginagawa. Nevertheless, I have somewhat against thee, because you leave your first love to me. Mga minamahal, magsisi po tayo. Sa Biblia, magsisi, maghinulsol. Ibalik ang atong unang ginahimo, ginagawa. Unang sa lapit kita nagkasala, nagluya na hagbong ng lamig. Remember, thou hast fallen. And repent. Magsisi tayong lahat, itaas yung kamay.
yung totoong pagsisisi. Galing sa puso na pagsisisi. Opo, Dakilang Diyos sa mabanal. Nandito kami sa harapan mo nagsusumamo, Lord. Humihingi kami ng kapatawaran sa iyo. Alam namin, lahat kami nagsumikap. Hindi namin malaman na palayo na pala kami sa iyo. Natalikuran namin unang pag-ibig namin sa iyo. Salamat sa salita mo nagpaalaala sa amin. Lord, nandito kami humingi ng kapatawaran sa iyo. Pinagsisihan namin ang kasalanan. Tulungan mo kami, maibalik namin unang pag-ibig namin sa iyo. Una namin ginagawa sa iyo. Tulungan mo kami. Patawarin mo kami, Lord. Amagan mo kami. Unahin palagi namin yung kalooban. Pagpangitan yung katwiran at kaharian upang lahat ng bagay, pagpapala, ibigay mo sa amin, Lord. Increase our faith, Lord. Palakihin mo aming panampalataya sa iyo, pagsalig sa iyo, Lord. Or magawa namin ang kalooban mo. Masunod namin ang kalooban mo, Lord. In all means. Yan at dalangin namin ang pastor. In Jesus' name. Singgit, hallelujah. Hawakan yung tinapay. Simbolo sa katawan ng Panginoon na nadurog sa krus ng Kalbaryo. At sa nagpasalamat na siya, kanyang tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ating kainin ang tinapay. Hallelujah. Hawakan natin yung ubas. Simbolo sa dugo ng Panginoon. Itong maglinis, magpatawad, maghugas sa ating puso't kasalanan. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Siya tapos sa hapunan, ayang kinuha ang kopa at sinabi, itong bagong testamento ng aking dugo. Gawin niyo ito sa palagit inumin, sa pag-alaala sa akin inumin. Cha-cha-cha. Sing it, hallelujah. Purihin ka. Salamatan ka, Lord. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah. Hawin the one, hawin the one. God be the glory. Bless you with Jesus. We worship and praise you with humbling soul. We go with Jesus. Hallelujah. Hawin the one. To God be the glory. Thank you so much, Father Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Lord. Purihin ka, purihin ka. Purihin ka. Salamatan ka. Jesus. Mga minamahal, samtang naramdaman niyo pang presensya ng Diyos. Manalangin tayong lahat, itaas yung kamay, isipatong yung ulo. Ilibyok natin ating mga ramdaman, mga problema. Sige, hallelujah! Opo na ng Diyos, sumalas sa Panginoon, Jesus, Mana Panginoon, sa mga oras na ito, nabang nandito, pagpresensya mo sa amin. Umaasa kami sa iyo, Mana Panginoon. Ikaw magpatawad sa amin, magpagaling sa aming karamdaman, malutas mga problema, magpanalangin sa amin lahat ganoon din. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah, hallelujah, Jesus. Patong kamay sulo nyo, I bind the pop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out, cast out, cast out, cast out from thy children right now. In the might of Jesus, be healed, be most of sicknesses, problems, cast out, poverty began, weaknesses began. In Jesus' name, bless them,
Lord, right time of God. Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin, Diyos, maminamahal. At tayo ay tumayo, maminamahal. Taas yung kamay. Sumigaw tayo na 3 beses. Malakas na pagsigaw. Amen. Maminamahal, ayaw mag-absent, magsumikap. Ibalik ating unang ginagawa, pag-ibig sa Diyos, upang walay batok ang Diyos sa atong kinabuhi. Iagin sa pledge, yung mga pledges sa boxes, puting nga box, sa TV program po yun, sa batas at sa brown nga box, ay para sa ating mga dugang-dugang mga gastusan sa iglesia. At patuloy po tayo, humihingi ng inyong mga pledges, mga special offering, sa tuloy-tuloy natin mga gawain, anniversary. Ngayon po sa immediate ito na announcement, sa June 1 ay anniversary natin sa crusade sa Dako ng Baungon. No? Siningit namin kasi wala ng oras. Kasi pag sunod na mga Semana 9, kidapawan naman po yon. Sunod-sunod pang mga station natin, puno po halos ang mga bulan. July, August, September, halos wala pong bakantiyan, mga minamahal. Kaya yan pong ginagawa natin palagi. Kaya marami tayong magastusan. Kaya kapartner ka mo sa magastusan sa church, lalo kayo pagkapalain ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung ka po'y tutulong sa gawain ng ating Panginoon. Pag-pray natin special love praying. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkatawa mo sa amin. Sa patuloy mo pagbibigay ng mga grasya, biyaya, pagkapala sa mga kapatiran, Lord. At sa lahat na hindi nagsasawa, nagbigay ng ilang mga special offering ngayon, ang mga pledges sila para sa Anniversary Crusade, lubusan mo sa pagpalain. Return the blessing to them, Lord, 1,000 times, 1,000,000 times, Lord, to the first leading prayer of the Revealing Pastor. In Jesus' name, amen. Beloved choral, finest. Manindog na tanan, may soon.
Lord, at the onset of the holy service until it finishes, we thank Thee for the outpouring of Your most holy presence, O God. And indeed, we are so blessed beyond measure. Furthermore, we thank You for all the choir songs and all the wonderful testimonies that we have been heard, as well as the word of hope that nourishes our hungry souls, O God. Glory to God. Similarly, You bless our beloved and honorable pastor Yes. with good health and long life. Right. Finally, O Lord, we beseech Thee, while on our way home, let no evil befall on us. Yes. Lead us safely and comfortably through the first prayer of our dearly beloved and honorable pastor. In Jesus' name, Amen. Amen, Manuel. God bless you. Maglamanaway kita minamahal. We love you so much. And now there is Jesus loves you more. Tapos magpaampo, magmalihans, magpa-counsel, huwag kong maulang magpa-counsel, magpaampo, tuwag ka lang. Balikan nyo dito para tabangan tatong lingkuranan, kain nilang, tabang-tabang kita.